Masaya akong nagtago sa likod ng sasakyan, bit-bit ang cake para sa aming anniversary. Pero imbes na halik, ang narinig ko ay ang plano ng asawa ko at ng matalik kong kaibigan kung paano ako papatayin. Ibinenta nila ang aking buhay para sa yaman. Akala nila ay biktima ako. Pero sa gabing iyon, muling isinilang ang isang babaeng marunong lumaban. Sino ngayon ang matitira? Huwag kang mainip. Mahal ko. Kaunting tiis na lang at magiging malaya na rin tayo mula sa basurang yon. Ang boses ni Marco ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon ng sasakyan, ngunit bawat salita niya ay tila nagbabagang bakal na idiniin sa puso ni Leah. Sa likod ng huling upuan ng kanilang SUV, nakakulunong si Leah sa madilim na espasyo, pilit na pinagkakasya ang sarili sa gitna ng mga gamit. Sa kanyang kandungan ay maingat niyang hawak ang isang kahon ng cake na siya mismo ang nag-bake simula pa madaling araw. Plano niya sanang surpresahin ang asawa para sa kanilang ika-10 anibersaryo. Naisip pa niya ang magiging reaksyon ni Marco, ang ngiti nito, ang mahigpit na yakap, at ang pagsasabing siya ang pinakamahalagang babae sa buhay nito. Ngunit ang sorpresang inihanda niya ay naging isang malupit na biro ng tadhana. Siguraduhin mo lang, Marco, ayokong masayang ang paghihintay ko. Pagod na akong maging kabit sa paningin ng iba habang ang walang kwentang babaeng yun ang reyna sa hasyenda niyo. Sagot ng isang boses na hinding-hindi maikakaila ni Leah. Si Angela, ang matalik niyang kaibigan, ang babaeng itinuring niyang kapatid, ang pinagkatiwalaan niya ng kanyang mga lihim at ang taong palaging nasa tabi niya sa tuwing minaltrato siya ng pamilya ni Marco. Naramdaman ni Leah ang marahas na pagpintig ng kanyang puso. Tila isang tambol na gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga daliri na puno pa ng maliliit na paso mula sa pagluluto ng paboritong putahe ni Marco ay nagsimulang manginig. Humigpit ang kapit niya sa kahon ng cake hanggang sa lumubog ang kanyang mga kuko sa karton. Nasisira ang disenyong pinagpuyatan niya. Hindi siya reyna, Angela. Isa lang siyang kasangkapan. Kung hindi ko lang kailangan ang lagda niya para makuha ang buong insurance at ang titulo ng lupa mula sa nanay niyang ulyanin, matagal ko na siyang itinapon sa kalsada. Konting acting na lang. Sa Sabado, itutuloy na natin ang plano. Isang aksidente sa madilim na kalsada ng probinsya. At tapos na ang lahat. Magiging mayaman tayong dalawa at wala nang Leah na hahadlang sa atin. Tumawa si Angela, isang matinis at mapang-uyam na tawa na bumasag sa huling hibla ng pag-asa sa kaluluwa ni Leah. Narinig niya ang tunog ng paglapat ng mga labi, ang mahahalay na bulungan ng dalawa na tila ba wala siyang halaga. Tila ba ang 10 taon ng kanyang pagsisilbi at pagsasakripisyo ay parang alikabok lang na pwedeng ipagpag. Nararamdaman ni Leah ang pag-akyat ng mapait na lasa sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang lumabas at sampalin ang 2 taong nasa harap niya, ngunit ang kanyang katawan ay tila naging bato. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo, hindi makagawa ng luha sa sobrang tindi ng hapdi. Sa bawat hininga niya, nalalanghap niya ang pamilyar na pabango ni Marco na hinaluan ng amoy ng rosas na madalas gamitin ni Angela. Ang bawat singhot ng hangin ay tila laso na sumisira sa kanyang mga baga. Naalala ni Leah kung paano niya ibinenta ang tanging pamana ng kanyang ama, ang mga alahas na itinago niya para sa kinabukasan, para lang ipantustos sa unang negosyo ni Marco. Naalala niya ang mga gabing hindi siya natutulog para lamang masigurong maayos ang lahat ng gamit ng asawa. Lahat ng iyon, ang bawat sakripisyo at bawat patak ng pagmamahal ay tila ginamit laban sa kanya. Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa loob ng sasakyan habang dahan-dahang umaandar ang SUV. Sa dilim, ang tanging nakikita ni Leah ay ang refleksyon ni Marco sa rearview mirror, malamig, tahimik at puno ng mga lihim na hindi pa niya kayang unawain. Ang mga matang dati niyang tinitingnan ng may buong pagtitiwala ay puno ngayon ng kasakiman at panlilinlang. Biglang huminto ang sasakyan.
Naramdaman ni Leah ang paggalaw ni Marco. Tila may inaayos sa upuan. Isang sandali ng matinding takot ang bumalot sa kanya nang makita niyang tumitig si Marco sa salamin, diretso sa madilim na bahagi kung saan siya nakatago. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang bawat segundo ay naging kasing bagal ng patak ng tubig sa isang sirang gripo. "May naamoy ka ba, Marco?" Tanong ni Angela. Ang boses ay puno ng pagtataka. "Amoy matamis, parang vanilla?" Napapikit ng mariin si Leah. "Ang cake. Ang amoy ng vanilla na nagmumula sa kahon na hawak niya. Iyon ang paboritong amoy ni Marco, ang amoy na dati ay nagpapangiti rito. Ngayon, iyon ang maaaring maging mitya ng kanyang katapusan." Hinawakan niya ng mas mahigpit ang kahon, binabaliwala ang sakit ng kanyang mga kuko na nabaon na sa sariling palad. Hanggang kailan kailangang mamatay ng isang puso bago ito matutong lumaban? Hanggang kailan magtitiis ang isang asawang itinuring na basura ng mismong taong pinangakuan niyang mamahalin habang buhay? Sa gitna ng kadiliman at ng amoy ng pagtataksil, isang bagong uri ng lamig ang nananalaytay sa mga ugat ni Leah. Hindi ito ang lamig ng takot, kundi ang lamig ng isang desisyong nabuo sa gitna ng pagkawasak. Kung ang gabi ang magiging saksi sa kanyang paghihinagpis, ang gabi rin ang magiging saksi sa kanyang paniningil. Dahan-dahang ibinaling ni Marco ang kanyang tingin pabalik sa kalsada, ngunit ang pagdududa ay nanatili sa kanyang mukha. "Baka guni-guni mo lang yon, Angela. Halika na. Marami pa tayong dapat ihanda para sa sorpresa natin kay Leah." Habang papalayo ang sasakyan sa maliwanag na bahagi ng kalsada, patungo sa mas madilim na eskinita, nanatiling estatwa si Leah sa likod. Ang kanyang mga mata ay unti-unting namulat sa dilim, matalas at handa. Ang cake na hawak niya ay hindi na isang regalo ng pag-ibig, kundi isang paalala ng bawat pangakong nilapastangan. Pagbukas ng pinto ng sasakyan, kasabay ng pag-agos ng malamig na hangin sa labas, ay ang mabilis na pagpuslit ni Leah mula sa likuran. Halos hindi siya humihinga. Ang kanyang mga yapak sa damuhan ay kasing gaan ng isang anino upang hindi mapansin ng dalawang taong abala sa kanilang paglalandian sa loob ng SUV. Pumasok siya sa kusina sa likod ng bahay, ang lugar na naging saksi sa libo-libong oras ng kanyang pagsisilbi. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng bumbilya, dahan-dahan niyang inilapag ang kahon ng cake sa lamesa. Ang icing na kulay rosas ay humalo na sa pawis at dumi ng kanyang mga kamay, isang malinaw na larawan ng kanyang nadungisang dangal. Narinig niya ang pagpihit ng doorknob sa main door. Yun na si Marco. Mabilis na kumuha ng basahan si Leah at pilit na pinunasan ang kanyang mukha. Sinusubukang burahin ang anumang bakas ng panghihina. "Leah, bakit ang dilim dito sa kusina? Ano na naman bang ginagawa mo? At tila hindi mo man lang ako nagawang salubungin-ningin." Ang boses ni Marco ay puno ng awtoridad. May kasamang himig ng pagkayamot, na tila ba ang presensya ni Leah ay isang obligasyong kailangan niyang tiisin. Lumitaw si Marco sa pintuan. Ang kanyang mamahaling suit ay walang gusot. Kabaligtaran ng itsura ni Leah na mukhang hapong-hapo. May bitbit itong isang maliit na kumpol ng mga bulaklak. Mga rosas na ang mga talulot ay nagsisimula ng mangulubot at magkulay bura, halatang binili lang sa kung saang tabi ng kalsada dahil sa huling sandali. "Happy anniversary, Leah. O heto, pasensya ka na kung hindi ganoon kaganda. Alam mo namang pagod ako sa opisina para lang mapanatili ang marangyang buhay na tinatamasan niyo rito," sabi ni Marco, sabay abot ng mga bulaklak nang hindi man lang tumitingin sa mga mata ng asawa. Tinanggap ni Leah ang mga bulaklak. Ang bawat salita ni Marco ay parang isang sampal. Marangyang buhay, ang hacienda ay pag-aari ng pamilya ni Leah. At bawat sentimong ginamit ni Marco sa negosyo ay galing sa pawis ng kanyang ama. Ngunit ang asawa niya, sa loob ng maraming taon, ay matagumpay na naitalim sa kanyang isipan
na siya ay walang kwenta kung wala ito. Salamat, Marco. Nagluto ako ng paborito mong adobo. Nakahanda na ang hapunan. Mahinang sagot ni Leah, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagsisikap na maging kalmado. Habang naglalakad si Marco patungo sa hapagkainan, isang matalim na kulay ang pumukaw sa paningin ni Leah. Sa puting kwelyo ng polo ni Marco, malapit sa kanyang batok, ay may bahid ng pulang lipstick. Ang eksaktong kulay na madalas gamitin ni Angela. Parang may malaking bara sa lalamunan ni Leah, isang sigaw na gustong kumawala, ngunit nananatiling nakabaon sa kanyang dibdib. Pinili niyang manahimik, dinala ang pagkain sa mesa, habang ang kanyang puso ay tila dinidikdik sa bawat hakbang. Lumabas mula sa silid si Nanay Rosa, ang ina ni Leah. Ang matanda ay dahan-dahang naglalakad, gamit ang kanyang tungkod. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala para sa anak. Marco, apo, dumating ka na pala. Kumusta ang biyahe mo? Malambing na tanong ng matanda. Hindi man lang nag-angat ng tingin si Marco mula sa kanyang cellphone. Maayos naman, Nay. Sana lang ay hindi nyo na hinayaang mapagod itong si Leah sa pagluluto. Alam nyo namang madali itong mataranta at magkamali. Baka imbes na masarap na ulam, sunog na pagkain ang maibigay sa akin. Tumungo si Nanay Rosa, tila nahiya sa sinabi ng manugang. Sa kultura ng mga Pilipino, ang pagmamano at pagrespeto sa nakatatanda ay sagrado. Ngunit para kay Marco, ang biyenan ay isa lamang pabigat sa bahay na nais niyang ariin. Nanginginig ang mga kamay ng matanda habang sinusubukang abutin ang baso ng tubig, ngunit sa kasamaang palad ay naitabig niya ito. Ang tunog ng nabasag na salamin ay tila isang hudyat ng pagsabog para kay Marco. Ano ba naman yan? Nay, sinabi ko na sa inyo na huwag na kayong pakialamero sa lamesa kung hindi nyo na kaya ang katawan nyo. Leah, linisin mo yan. Nakakawala ng gana ang ganitong senaryo pagkatapos ng isang mahabang araw sa trabaho. Bulyaw ni Marco. Mabilis na lumapit si Leah. Imbes na kumuha ng walis, ay agad niyang hinawakan ang nangangatog na kamay ng kanyang ina sa ilalim ng lamesa. Nararamdaman niya ang takot ng matanda, ang pagkapahiya nito sa loob ng sarili nitong pamamahay. Hinigpitan ni Leah ang pagkakahawak, isang tahimik na pangako na hinding-hindi na niya hahayaang masaktan pa ang kanyang ina ng lalaking ito. Ako na ang bahala rito, Marco. Maupo ka na lang at kumain, sabi ni Leah. Ang kanyang tinig ay may bagong uri ng tatag na hindi pa narinig ni Marco noon. Kumunot ang noo ng lalaki, ngunit hindi na ito sumagot. Abala na sa pagkain na tila ba walang nangyari. Pagkatapos ng hapunan, habang natutulog na si Marco dahil sa pagod, o marahil ay dahil sa puyat mula sa pakikipagtagpo kay Angela, ay dahan-dahang pumasok si Leah sa silid tanggapan ng asawa. Alam niyang may itinatago ito. Ang bawat sulok ng silid na yon ay puno ng mga dokumentong hindi niya pinapakialaman noon dahil sa sobrang tiwala. Ngunit ang tiwalang yon ay naging abo na. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga folders sa loob ng briefcase ni Marco, nakita niya ang isang sobrang kulay kape. Walang marka, walang pangalan sa labas. Gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri, binuksan niya ito. Doon, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng desk lamp, ay bumungad sa kanya ang isang life insurance policy. Ang pangalan ni Leah ang nakasulat bilang ang taong sinesiguro. Ngunit nang tignan niya ang bahagi ng beneficiary o ang taong makakatanggap ng pera, sakaling mamatay siya, hindi ang kanyang ina o ang kanilang pamilya ang nakasulat. Sa malalaking letra, nakaukit ang pangalan, Angela Valeriano. Tila nawala ng hangin sa silid, napasandal si Leah sa pader. Ang papel ay unti-unting nayuyupi sa kanyang mahigpit na pagkakahawak. Hindi lang pala lupa ang gusto nilang makuha. Ang mismong buhay niya ay may katumbas na halaga ng salapi para sa kanila. Sa bawat gabi na katabi niya si Marco sa pagtulog, ang lalaking ito ay binibilang na ang mga araw ng kanyang hininga.
Biglang tumunog ang telepono ni Marco na naiwan sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe ang lumabas sa screen mula sa isang numerong walang pangalan, ngunit ang nakasulat ay, "Handa na ang lahat para sa Sabado. Siguraduhin mong hindi siya makakatanggi sa biyahe. Excited na akong maging opisyal na Mrs. Montenegro." Kasabay ng pagbasa niya sa mensaheng iyon, narinig ni Leah ang mga yabag ng paa na papalapit sa pintuan ng silid. Ang anino ni Marco ay dahan-dahang humaba sa sahig, papalapit sa kinaroroonan niya. Mabilis na itinago ni Leah ang sobre sa ilalim ng kanyang blusa bago pa man pumasok si Marco sa silid. Ang kanyang puso ay tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng kulungan, ngunit pinilit niyang panatilihin ang isang malamig na ekspresyon. Nang bumukas ang pinto, nakita niya ang asawang nakatayo roon, medyo magulo ang buhok at may bakas ng antok sa mga mata. "Ano ang ginagawa mo rito sa dilim, Leah?" tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng hinala. "Inayos ko lang ang ilang gamit na nakakalat. Baka kasi kailanganin mo bukas." Mahinahong sagot ni Leah habang dahan-dahang lumalapit sa asawa. "Masyado ka nang pagod, Marco. Halika na. Bumalik na tayo sa kwarto." Nakahinga lang ng maluwag si Leah nang makitang muling nakatulog si Marco. Kinabukasan, sa ilalim ng nagbabagang sikat ng araw, nagpasya siyang pumunta sa hasyenda. Ang malawak na lupain na ito, na puno ng mga puno ng mangga at niyog, ang nagsilbing kanlungan niya noong bata pa siya. Ngunit ngayon, ang bawat ihip ng hangin ay tila may dalang bulong ng panganib. Doon, sa isang lumang gazebo na malayo sa paningin ng mga trabahador, naghihintay si Attorney Victor. Siya ang matalik na kaibigan ng kanyang yumaong ama. Isang lalaking puti na ang buhok, ngunit nananatiling tuwid ang prinsipyo. "Attorney, salamat sa pagpunta," bungad ni Leah. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon at inilahad ang lahat ng kanyang natuklasan. Bumuntong hinhon si Victor habang tinitignan ng ilang kopya ng dokumento na dinala ni Leah. "Leah, Hija, mas malalim pa rito ang nangyayari. Nitong nakaraang buwan may mga dokumentong dinala si Marco sa aking opisina. Pinapapirmahan niya ang paglilipat ng titulo ng buong hasyenda sa isang kumpanyang siya rin ang may-ari. Sinabi niya sa akin na payag ka. Ngunit nang tignan ko ang lagda mo, alam kong hindi iyon sa'yo. Isang pekeng pirma, Leah. Sinubukan niyang nakawin ang huling pamana ng ama mo sa harap-harapan." Parang gumuho ang langit sa narinig ni Leah. Ang bawat sentimo, bawat alaala ng kanyang ama, ay unti-unti nang nilalamon ng kasakiman ni Marco. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang dibdib, sinusubukang pigilan ang luhang gustong kumawala. "Huwag kang mag-alala, Attorney. Hindi ko hahayaang magwagi ang kasamaan niya," determinadong sabi ni Leah. Bago umuwi, naglakad-lakad muna si Leah sa gitna ng bukirin. Ang amoy ng basang lupa at ang sariwang simoy ng hangin ay tila isang yakap mula sa kanyang ama. Naalala niya ang sinabi nito nung siya ay bata pa. "Leah, ang lupa ay hindi marunong magtaksil. Kung paano mo ito alagaan, ganoon ka rin nito bibigyan ng buhay. Huwag na huwag kang susuko, anak." Ang mga salitang iyon ay nagsilbing liwanag sa gitna ng kanyang kadiliman. Pagbalik niya sa mansyon, napansin niya ang kakaibang kilos ni Manang Sol. Ang matandang katulong ay matagal na nilang kasama, ngunit nitong mga huling araw ay tila palaging umiiwas ang tingin nito sa kanya. Nakita ni Leah na pumasok si Manang Sol sa kwarto ng mga bisita kung saan madalas tumambay si Angela. Mula sa siwang ng pinto, nakita ni Leah ang matanda na may kinukuha sa ilalim ng kama, isang maliit na kahon na nakabalot sa itim na tela. Maya-maya pa, lumabas si Manang Sol at nagmamadaling pumunta sa gate. Doon, naghihintay ang isang kotse. Nakikita ni Leah na iniabot ni Manang Sol ang isang maliit na puting supot sa bintana ng sasakyan. Isang kamay na may mahahabang kuko at pulang-pulang nail polish ang tumanggap nito. Walang duda, kay Angela iyon. Ano ang laman ng supot na yon?
Manang Sol? Tanong ni Leah sa kanyang isipan. Ang kanyang hinala ay lalong tumitindi. Hindi nagtagal, isang pamilyar na sasakyan ang pumasok sa driveway. Bumaba mula rito si Angela. Suot ang isang mamahaling damit at may dalang malalaking shopping bag. Nang makita niya si Leah na nakatayo sa balkonahe, hindi ito nagpakita ng anumang pagkagulat. Sa halip, isang malapad at mapang-asar kong nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Leah, darling, how are you? Look at you. Tila lalo kang namumutla. Siguro ay hindi ka na nakakatulog ng maayos dahil sa pag-aalaga sa hasyenda nyo, bati ni Angela sa isang tinig na puno ng kaplastikan. Lumapit si Angela kay Leah at pilit itong hinalikan sa pisngi. Ang amoy ng kanyang pabango, ang amoy na naramdaman ni Leah sa sasakyan ni Marco, ay tila isang lason na dumapo sa kanyang balat. Nandito ako para samahan ka, Bes. Alam mo namang malapit na ang Sabado. 'Di ba? Isang malaking selebrasyon ang naghihintay sa'yo, bulong ni Angela habang nakatitig ng diretso sa mga mata ni Leah. Ang kanyang mga mata ay tila naglalaro. Tila ba tinitignan na niya ang isang bangkay na nakasuot ng magarang damit. Hindi sumagot si Leah. Pinanood niya lang si Angela na pumasok sa loob ng bahay na parang siya na ang may-ari nito. Sa sandaling iyon, alam ni Leah na ang labanan ay hindi na lamang tungkol sa pera o lupa. Ito ay tungkol sa kanyang buhay laban sa dalawang demonyong handang pumatay para sa kanilang kaginhawaan. Pumasok si Angela sa loob ng mansyon na tila ba siya ang tunay na donya ng hasyenda. Bawat hakbang ng kanyang matitulis na takong sa sahig na nara ay tila mga saksak sa pandinig ni Leah. Bit-bit ang isang maliit na asul na kahon, lumapit siya kay Leah na nakaaupo sa hapag at marahas na inilapag ito sa harap ng kaibigan. I have a gift for you, Bes. Alam ko namang stress na stress ka na sa pag-aasikaso rito sa bahay at kay Nanay Rosa. Kaya naisipan kong bilhan ka ng pampalubag loob, sabi ni Angela habang nakangiti ng matamis. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig. Binuksan ni Leah ang kahon. Sa loob ay isang kwintas na ginto, ngunit sa isang tingin pa lamang ni Leah ay alam na niyang ito ay isang mumurahing replika. Ang mas masakit pa rito, napansin ni Leah ang leeg ni Angela. Doon ay nakasabit ang isang tunay na kwintas na may pendant na brilyante. Isang pamana mula sa yumaong ina ni Leah na matagal na niyang hinahanap. Sinabi ni Marco na nawala ito sa vault. Ngunit heto, suot-suot ng babaeng itinuring niyang kapatid. Salamat, Angela. Napakaganda nito. Bagay na bagay siguro ito sa akin. Gaya ng suot mo na bagay din sa'yo. Mahinahong sagot ni Leah. Bagaman ang kanyang kalooban ay parang bulkang malapit ng sumabog. Humalakhak si Angela at naupo sa tapat ni Leah. Naku, itong suot ko? Regalo lang ito ng boyfriend ko. He's so rich and generous, hindi gaya ng ibang lalaki na kailangang tipirin ng asawa dahil sa utang. Sabi niya, deserve ko raw ang best thing sa mundo dahil ako lang ang nakakaunawa sa kanya. Poor Marco, he's so stressed lately. Sabi niya sa akin, minsan daw ay parang nakakasakal na rito sa bahay dahil masyado kang demanding sa atensyon. Ang bawat salita ni Angela ay puno ng lason. Isang direktang pag-atake sa pagkatao ni Leah bilang asawa. Ngunit imbes na umiyak, tumayo si Leah at naglakad patungo sa kusina. Masyado ka nang maraming sinasabi, Angela. Siguro ay nauuhaw ka na. Naghanda ako ng merienda, paborito mong mamatamis na mangga na galing pa sa ating hasyenda. Gawa ito sa espesyal na recipe ni Manang Sol, wika ni Leah. Inihain ni Leah ang isang platito ng mamatamis na mangga, ngunit lingid sa kaalaman ni Angela, hinaluan ito ni Leah ng isang uri ng halamang gamot na pampakalma na nakuha niya sa isang matandang manggamot sa labas ng hasyenda. Hindi ito nakamamatay, ngunit nagdudulot ito ng matinding antok at bahagyang pagkalito sa sino mang makakakain nito sa loob ng ilang minuto. Habang kumakain si Angela,
Patuloy ang kanyang panlalait at pagkukwento tungkol sa kanyang lihim na relasyon. Hindi alam na bawat detalye ay tinatandaan ni Leah. Maya-maya pa, nagsimulang bumagsak ang mga talukap ng mata ni Angela. Ang kanyang boses ay naging garalgal at ang kanyang mga kilos ay naging mabagal. Bes, parang ang bigat ng ulo ko. Bulong ni Angela habang nakasandal sa upuan. Lumapit si Leah sa kanya. Dahan-dahan niyang hinaplos ang buhok ng kaibigan, isang kilos na tila mapagmahal, ngunit puno ng puot. Magpahinga ka lang, Angela. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng deserve mo, lahat ng kinuha niyo sa akin, ibabalik ko ng may interest. Sa gitna ng kanyang pagkakahimbing, nagsimulang magsalita si Angela sa ilalim ng kanyang hininga. Sorry, Fernando, hindi ko sinasadya. Ang lupa ang kabayaran. Kumunot ang noo ni Leah. Fernando? Sino si Fernando? Ngayon lang niya narinig. Ang pangalang iyon mula sa bibig ni Angela. Alam niyang may itinatagong lihim ang kaibigan na higit pa sa pakikipagrelasyon kay Marco. Habang walang malay si Angela, kinuha ni Leah ang cellphone nito na nasa ibabaw ng lamesa. Alam niyang ito ang susi sa maraming kasagutan. Ngunit bago pa man niya mabuksan ang passcode, narinig niya ang tunog ng pagpihit ng pinto sa front door. Ang mga yabag ni Marco ay mabilis na papalapit sa kusina. Sa isang iglap, itinago ni Leah ang kanyang sariling cellphone at ang cellphone ni Angela sa ilalim ng kanyang apron. Pumasok si Marco at agad na napatigil nang makita ang eksena. Si Angela na tila tulog na tulog sa upuan at si Leah na nakatayo sa tabi nito, hawak ang isang baso ng tubig. Anong nangyayari rito? Bakit natutulog si Angela sa hapag? Tanong ni Marco. Ang boses ay puno ng kaba at paghihinala. Ang kanyang mga mata ay mabilis na naglakbay mula kay Angela patungo sa mga kamay ni Leah na nakatago sa apron. Tumingin si Leah ng diretso sa mga mata ng asawa. Isang tingin na walang halong takot. Napagod lang siguro ang kaibigan mo sa kakasalita, Marco. Masyado siyang maraming naikwento sa akin. Hindi ba dapat ay matuwa ka? At least, alam ko na kung gaano ka ka-generous sa mga taong mahal mo. Nanigas si Marco sa kanyang kinatatayuan. Ang katahimikan sa loob ng kusina ay naging kasing bigat ng isang paparating na bagyo. Mabilis ang pag-iisip ni Leah. Bago pa man makalapit ng tuluyan si Marco, dahan-dahan niyang inilapag ang cellphone ni Angela sa ibabaw ng lamesa, malapit sa kamay ng natutulog na babae. Tumingin siya kay Marco nang may bakas ng pag-aalala, isang maskarang bihasa na niyang isuot. Nagring ang phone niya, Marco. Akala ko ay importante, kaya balak ko sanang sagutin. Pero bigla siyang nakatulog. Masyado yata siyang napagod sa pag-aayos ng mga gamit niya. Mahinahong paliwanag ni Leah. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig, bagaman ang kanyang bituka ay tila binabalot ng yelo. Tinitigan ni Marco ang cellphone, pagkatapos ay muling ibinaling ang tingin sa asawa. Lumapit siya ng dambuhala, hinawakan ng mahigpit ang braso ni Leah, sapat na para makaramdam siya ng sakit. Wala kang pakialam sa gamit ng ibang tao, Leah. Huwag mong pakialaman ang hindi sayo. Look at yourself. Para kang pulubi na nakikialam sa gamit ng isang reyna. You're just a parasite in this house. Baka nakakalimutan mong ako ang nagpapakain sa'yo at sa nanay mong ulyanin. Bulong ni Marco. Ang bawat salita ay punong-puno ng pagkamuhi. Binitiwan ni Marco ang braso ni Leah nang may pandidiri bago binuhat si Angela upang dalhin sa kwarto nito. Naiwan si Leah sa gitna ng kusina. Ang hapdi sa kanyang braso ay hindi maikukumpara sa hapdi sa kanyang puso. Napatingin si Leah sa kanyang mga palad. Naalala niya ang araw na nagpakasal sila. Naalala niya ang luma at madilim na sanglaan sa kanto ng kanilang bayan. 10 taon na ang nakalilipas. Doon isinangla niya ang lahat ng alahas na minana niya sa kanyang lola, ang tanging yaman na mayroon siya. Para lang magkaroon ng puhunan si Marco sa kanyang unang negosyo. Buong puso niyang ibinigay ang lahat. Naniniwalang ang tagumpay ni Marco ay tagumpay din ng kanilang pag-ibig.
Ngunit ang puhunang iyon ay nagbunga lamang ng isang halimaw na ngayon ay tinatawag siyang pabigat. Habang papalalim ang gabi, hindi dinalaw ng antok si Leah. Pumunta siya sa library ng kanyang ama, isang silid na puno ng mga lumang dokumento at mga alaala ng hasyenda. Hinanap niya ang mga lumang payroll at listahan ng mga trabahador noong panahon ng kanyang tatay. Doon, sa isang nanilaw na pahina ng logbook, mula 15 taon na ang nakalilipas, nakita niya ang pangalang binanggit ni Angela sa kanyang panaginip, Fernando Valeriano. Si Fernando ay isang batang trabahador sa hasyenda noon. Ayon sa mga tala, namatay siya sa isang trahedya. Nahulog siya mula sa isang mataas na truck ng mga niyog habang nagtatrabaho sa ilalim ng ulan. Ang pamilya Valeriano ay binigyan ng tulong ng ama ni Leah, ngunit ang sakit ng pagkawala ng anak ay tila hindi kailanman naghilom. Nanlaki ang mga mata ni Leah nang ma-realize na si Fernando ay ang nakatatandang kapatid ni Angela. Kaya ba? Kaya ba ganito katindi ang galit mo sa akin, Angela? Bulong ni Leah sa katahimikan ng silid. Hindi lang pera ang gusto ni Angela. Gusto niyang sirain ang pamilyang inaakala niyang kumuha sa buhay ng kanyang kapatid. Ang kanilang pagkakaibigan ay isa lamang mahabang dula ng paghihiganti. Lalabas na sana si Leah sa silid nang mapansin niya ang isang puting sobre na isiniksik sa ilalim ng pinto ng library. Walang pangalan ang nagpadala, walang selyo. Dahan-dahan niya itong binuksan sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan na tumatagos sa bintana. Sa loob ng sobre ay isang piraso ng papel na may mga ginupit na letra. Mula sa mga dyaryo, bumubuo ng isang nakapanghihilakbot na mensahe. Hindi lang si Marco ang gustong mawala ka sa mundong ito. Bilang na ang mga araw mo, senyorita. Naramdaman ni Leah ang pagtayo ng kanyang mga balahibo. Ang bawat sulok ng mansyon na dati ay itinuturing niyang tahanan ay tila nagiging isang malaking bitag. Hindi na niya alam kung sino ang kaibigan at sino ang kaaway. Sa gitna ng kadiliman, narinig niya ang mahinang tunog ng mga yabag sa hallway. Mabagal, maingat, at tila papalapit sa kinaroroonan niya. Ang bawat tibok ng puso ni Leah ay tila isang tambol na humahampas sa kanyang mga tadyang habang dahan-dahang lumalapit ang mga yabag sa labas ng library. Nanatili siyang estatwa sa dilim, ang liham ng pagbabanta ay nakakuyom sa kanyang palad hanggang sa bumabaon ang papel sa kanyang balat. Nang dahan-dahang bumukas ang pinto, pumasok ang liwanag mula sa hallway na nagpapakita sa anyo ni Manang Sol. Ang matandang katulong ay may hawak na baso ng gatas, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi mapakali. Tila ba may hinahanap siyang hindi niya dapat makita. Senyorita Leah, akala ko ay natutulog na kayo, bulong ni Manang Sol. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba. Tinitigan siya ni Leah ng matagal. Sinusubukang basahin ang konsensya ng babaeng nagpalaki sa kanya. Hindi ako makatulog, Manang. Masyadong maingay ang mga anino rito sa bahay. Ikaw, bakit gising ka pa? Gusto ko lang pong dalhan kayo ng gatas. Sabi ni Sir Marco, kailangan niyo raw pong uminom nito gabi-gabi para lumakas ang inyong katawan. Sagot ng matanda habang inilalapag ang baso sa lamesa. Tumingin si Leah sa puting likido. Alam niya na ang bawat patak nito ay may dalang lason para sa kanyang katinuan. Salamat, Manang. Iwan mo na yan dyan. At pakisabi kay Marco, hinding-hindi ko makakalimutan ang pag-aalaga niya sa akin. Nang makalabas si Manang Sol, hindi ininom ni Leah ang gatas. Sa halip, ibinuhos niya ito sa paso ng isang halaman sa sulok. Pagkatapos, kinuha niya ang isang lumang mapa ng hasyenda at isang huwad na sulat kamay na ginaya niya mula sa estilo ng kanyang ama. Doon, isinulat niya ang tungkol sa isang lihim na vault sa ilalim ng lumang balon sa hasyenda na naglalaman ng mga gintong alahas na hindi na isama sa titulo. Kung kasakiman ang nagbuklod sa inyo, kasakiman din ang wawasak sa inyo. Bulong ni Leah sa hangin. Maingat niyang isinilid ang mapa sa isang lumang libro na alam niyang madalas pakialaman ni Marco
kapag naghahanap ito ng mga papeles. Kinabukasan, habang nasa hapagkainan, tahimik na pinagmamasdan ni Leah ang dalawa. Si Marco ay abala sa kanyang laptop habang si Angela ay tila reynang nag-uutos sa mga katulong. Marco, may nahanap akong luma at kakaibang dokumento sa library kagabi. Tungkol yata sa mga nakatagong asset ni Papa na hindi natin alam. Sadyang nilakasan ni Leah ang kanyang boses habang humihigop ng kape. Agad na napatigil si Marco. Ang kanyang mga mata ay kumislap sa interes, isang ekspresyong pamilyar na pamilyar. Kay Leah, ang mukha ng isang buwayang nakakita ng biktima. Anong asset, Leah? Bakit ngayon mo lang sinabi? Hindi ko pa sigurado. Mukhang kailangan ko pang balikan ang library mamaya. Sagot ni Leah, sabay sulyap kay Angela na tila naging alerto rin ang mga pandinig. Nang umalis si Marco para sa isang business meeting na alam ni Leah na pakikipagtagpo lang kay Angela sa labas, mabilis na kumilos si Leah. Tinawagan niya si Attorney Victor. Attorney, kailangan ko nang ilipat ang natitirang pondo mula sa aking personal account patungo sa isang trust fund sa pangalan ni Nanay Rosa. Siguraduhin mong hindi ito mahahawakan ni Marco. Kahit anong mangyari. Utos niya sa telepono habang maingat na nakatingin sa labas ng bintana. Naiintindihan ko, Leah, pero mag-ingat ka. Mapanganib ang ginagawa mong paglalaro sa apoy. Babala ng abogado. Mabuti na ang masunog kaysa mamatay ng walang laban. Sagot ni Leah bago ibaba ang telepono. Pagdating ng hapon, nagpa siya si Leah na pumunta sa bangko para ayusin ang mga huling papeles. Habang nagmamaneho siya ng kanyang maliit na sasakyan patungo sa kabayanan, napansin niya ang isang itim na SUV sa kanyang rearview mirror. Sa bawat kurbada, sa bawat pagbagal niya, naroon pa rin ang sasakyan. Nananatiling may sapat na distansya ngunit hindi nawawala. Ang kanyang mga kamay sa manibela ay nagsimulang magpawis. Sinubukan niyang bilisan ang takbo, ngunit ang itim na sasakyan ay bumibilis din, tila isang predator na naghihintay lang ng tamang pagkakataon para sumunggalay. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Leah nang ma-realize niyang ang kalsadang tinatahak niya ay ang liblib na bahagi ng daan patungo sa hasyenda, ang lugar kung saan walang masyadong dumadaan. Sa salamin, nakita niyang bumaba ang bintana ng itim na SUV at isang pamilyar na figura ang sumilip, ngunit mabilis din itong nawala. Ang ugong ng makina ng sasakyan sa likuran niya ay tila isang babala na hindi siya mag-iisang makakarating sa kanyang destinasyon. Sa bawat segundo, ang itim na SUV ay lalong lumalapit, tila balak siyang ipitin sa gilid ng bangin. Ubusin mo ang gatas mo, Leah. Para yan sa ikabubuti mo, ayokong nagkakasakit ka lalo na't malapit na ang ating bakasyon. Ang boses ni Marco ay malambing. Tila isang uyayi na naglalayong magpatulog ng isang bata. Ngunit para kay Leah, ito ay tunog ng hatol ng kamatayan. Hawak ni Leah ang baso ng gatas. Ang init nito ay tumatagos sa kanyang palad. Ngunit ang kanyang buong pagkatao ay nakaramdam ng matinding ginaw. Pinanood niya ang asawa na nakatayo sa pintuan ng kanilang silid, suot ang isang mapanlinlang na ngiti habang hinihintay siyang uminom. Salamat, Marco. Napakabuti mong asawa. Sagot ni Leah, pilit na pinapatatag ang kanyang boses. Hinintay niyang tumalikod si Marco bago niya dahan-dahang ibinuhos ang gatas sa isang malaking paso ng halaman sa balkone. Pinagmasdan niya ang puting likido na dahan-dahang sinisip-sip ng lupa. Hindi alam na ito na pala ang huling pagkakataon na makikita niyang buhay ang halamang yon. Nang sumunod na umaga, bumalik si Leah sa balkonahe at halos manindig ang kanyang balahibo. Ang halaman na dati ay malago at lunti ay tuyot na ngayon. Ang mga dahon ay kulay kape at malutong na parang dumaan sa matinding sunog sa loob lamang ng isang gabi. Doon ay naintindihan niya ang lahat. Hindi lang pala sa Sabado ang itinakdang oras ng kanyang paglisan. Unti-unti na siyang pinapatay ni Marco
sa loob mismo ng kanyang tahanan. Dahil sa takot at galit, tinungo ni Leah ang kusina kung saan abala si Manang Sol sa paghuhugas ng mga pinggan. Ang matanda ay tila mas lalong tumanda sa paningin ni Leah. Ang mga balikat nito ay bagsak at ang bawat kilos ay puno ng bigat. Manang, tignan mo ang halaman sa balkonahe. Mahinang simula ni Leah, ang kanyang boses ay puno ng pait. Ganon din ba ang mangyayari sa akin? Ganon din ba ang balak niyo ni Marco? Nabitiwan ni Manang Sol ang hawak na plato. Ang tunog ng pagkabasag nito sa sahig ay tila isang pagsabog sa gitna ng katahimikan ng kusina. Napalingon ang matanda kay Leah. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng luha at pagsisisi. Humagulgol ang matanda at biglang lumuhod sa harap ni Leah. Niyayakap ang kanyang mga binti. Patawarin niyo po ako, senyorita. Patawarin niyo po ako. Hikbi ni Manang Sol. Pinilit lang po ako ni Sir Marco. Umiiyak na paliwanag niya. Sabi niya, kung hindi ko raw gagawin, itatapon niya ang pamilya ko sa kalsada. Sabi niya, pampakalma lang daw iyon para hindi kayo makapanlaban kapag kinausap niya kayo tungkol sa lupa. Hindi ko po alam na ganoon pala kalakas ang epekto. Naramdaman ni Leah ang pagpatak ng sariling luha. Ang babaeng nagpalaki sa kanya, ang itinuring niyang pangalawang ina, ay naging kasangkapan sa planong halos sumira sa kanyang buhay. Ngunit imbes na itaboy ito, hinawakan ni Leah ang mga balikat ng matanda at pinatayo. Kung gusto mong bumawi, Manang, tulungan mo ako. Kailangan ko ang susi sa opisina ni Marco. Matigas na sabi ni Leah. Sa tulong ni Manang Sol, nakuha ni Leah ang susi sa lihim na drawer ni Marco habang ang huli ay nasa banyo. Doon, sa ilalim ng mga dokumento ng negosyo, ay nakita niya ang isang maliit na vault. Gamit ang petsa ng anibersaryo ni na Marco at Angela na narinig niya sa sasakyan, nabuksan niya ito. Walang ginto o pera sa loob. Ang tumambad kay Leah ay isang makapal na tumpok ng mga litrato. Ngunit hindi ito mga karaniwang litrato. Ang bawat kuha ay siya. Si Leah habang natutulog. Si Leah habang naliligo sa pamamagitan ng siwang ng pinto. Si Leah habang naglalakad sa hasyenda na hindi niya alam na may nagmamasid. Bawat litrato ay may markang pulang X sa kanyang mukha. Para siyang tinititigan ng isang obsesyon na puno ng puot. Sa ilalim ng mga litrato ay may isang sulat na may pirma ni Angela. Malapit na siyang mabura, Marco. At kapag wala na siya, ang hasyenda ay magiging altar ng ating tagumpay. Naramdaman ni Leah ang pagbaliktad ng kanyang sikmura. Ang kanilang plano ay hindi lamang tungkol sa yaman. Ito ay tungkol sa kabuuang pagbura sa kanyang pagkatao. Habang hawak niya ang mga litrato, narinig niya ang pagpihit ng doorknob ng opisina. Pumasok si Marco. Ang kanyang buhok ay basa pa mula sa ligo. Ngunit ang kanyang mukha ay agad na nagdilim nang makita ang vault na bukas at ang mga litratong hawak ng kanyang asawa. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng isang libingan. Sana ay hindi mo na lang binuksan yan, Leah. Bulong ni Marco. Ang kanyang boses ay walang anumang emosyon. Sana ay hinayaan mo na lang na mamatay ka ng payapa at walang alam. Hinarap siya ni Leah. Ang mga litrato ay mahigpit niyang hawak. Ang akala mo ba ay papayag akong mamatay sa kamay ng isang duwag na katulad mo, Marco? Saksi ang dilim sa lahat ng dumi niyo at sisiguraduhin kong ang liwanag ang tatapos sa inyo. Nanatiling nakatayo si Marco sa pintuan. Ang kanyang anino ay humaba at tila bumabalot sa buong silid na nagbibigay ng pakiramdam na unti-unting nawawalan ng hangin ang paligid. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng mapanlinlang na lambing, ay naging matatalim at walang awang tulad ng isang mandaragit na handa ng sumunggab. Akala mo ba ay matatakot mo ako sa mga papel na yan, Leah? Dahan-dahang wika ni Marco habang humahakbang papalapit. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa sahig na kahoy
ay tila bawat tibok ng orasan na nagbibilang sa nalalabing sandali ng katahimikan. Hindi umatras si Leah. Sa halip, itinayo niya ang kanyang balikat nang may katatagan na hindi niya inakalang kaya niyang ipakita. Hindi na ako natatakot sa iyo, Marco. Ang takot ko ay nawala na noong malaman kong ang taong pinagkatiwalaan ko ng aking buhay ay siya palang naghahanda ng aking libingan. Biglang bumukas ang pinto sa likuran ni Marco at pumasok si Angela. Suot ang isang mamahaling puting bestida na tila nangungutya sa kabigatan ng sitwasyon. Ang kanyang muka ay puno ng mapang-uyam ng ngiti. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Marco darling, anong tinatagal-tagal mo yan? Sabi mo ay tapos na ang lahat bago tayo umalis para sa ating anniversary dinner? Wika ni Angela habang lumalapit sa tabi ni Marco. Ang kanyang kamay ay mapagmahal na pumulupot sa braso nito. Tumingin si Angela kay Leah at sa mga litratong hawak nito. Hindi siya nagulat. Sa halip, isang malakas na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Oh Leah, so, nakita mo na ang lahat? Sayang naman. Akala ko ba ay magiging sorpresa ito sa gabing ito? Ang galing mo talagang humanap ng mga bagay na hindi naman dapat sa'yo. Ang mga ito ay hindi dapat sa akin? Mariing sagot ni Leah. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa matinding puot. Ang mga ito ay ebidensya ng inyong kahayupan. Ang mga ito ay patunay na kayo ay mga halimaw na nagpapanggap na tao. Tumawa ng mas malakas si Angela at humakbang papalapit kay Leah. Ang kanyang mukha ay nasa ilang pulgada na lamang mula sa asawa. Ebidensya? Sino ang maniniwala sa iyo, Leah? Ang isang asawang mahina, walang anak, at halos mabaliw na sa pag-aalaga sa kanyang matandang ina? Kami ni Marco ang may pera, ang may kapangyarihan, at ang may kontrol sa lahat ng bagay rito. Ang hacienda ay amin na, at ikaw ay wala ng lugar sa mundong ito. Naramdaman ni Leah ang matinding hapdi sa kanyang dibdib. Ngunit ang hapding iyon ay nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya inakalang posibleng magkaroon. Tumingin siya sa kanilang dalawa. Sa 2 taong itinuring niyang mahalaga at nakita niya ang tunay nilang anyo, mga taong nilamon ng sariling kasakiman. Maaring makuha niyo ang hacienda, Marco at Angela. Mahinahon ngunit matalim na sabi ni Leah. Ngunit hinding-hindi niyo makukuha ang aking dangal at sisiguraduhin ko na bago matapos ang gabing ito, ang buong mundo ay makakakita kung sino talaga kayo. Dahan-dahang umatras si Leah patungo sa bintana. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa dalawa. Ang gabi sa labas ay madilim, ngunit sa kanyang kalooban, isang apoy ang nagbabaga na hindi kayang patayin ng anumang takot. Nang magtangkang humakbang si Marco para pigilan siya, biglang tumunog ang isang malakas na pagbagsak mula sa labas ng mansyon. Isang tunog ng bakal na tumatama sa bato na sinundan ng mga sigaw ng mga trabahador sa hacienda. Ang atensyon ng dalawa ay mabilis na nabaling sa bintana at sa sandaling iyon, alam ni Leah na ito na ang kanyang pagkakataon. Sumama ka sa akin, Leah. Huwag mong subukang gumawa ng ingay kung ayaw mong masaktan ng nanay mo sa kabilang silid. Ang boses ni Marco ay parang isang kumpas ng kamatayan, malamig at walang bahid ng pag-aalinlangan. Mahigpit niyang hinawakan ang braso ni Leah, sapat na upang maramdaman ng babae ang diin ng kanyang mga daliri sa kanyang balat. Sa labas, ang ingay ng mga trabahador na naririnig kanina ay tila biglang napawi, pinalitan ng isang nakabibiminging katahimikan na tanging ang huni lamang ng mga kuliglig ang nangingibabaw. Saan mo ako dadalhin, Marco? Tapusin na natin ito rito. Matapang na sagot ni Leah, bagaman ang kanyang tuhod ay bahagyang nangangatog. Masyadong maraming saksi rito sa hacienda. Singit ni Angela habang inaayos ang kanyang buhok sa harap ng salamin. Tila ba wala siyang pakialam sa tensyong namamagitan sa mag-asawa. Gusto ni Marco na maging espesyal ang huling sandali niyo. Isang romantikong biyahe sa ilalim ng buwan,
Di ba darling? Kinaladkad ni Marco si Leah pababa ng hagdan, lampas sa kusinang naging saksi sa kanyang mga paghihirap, at palabas patungo sa nakaparadang SUV, ang parehong sasakyan kung saan unang nadurog ang puso ni Leah. Itinulak siya ni Marco sa upuan sa harap, habang si Angela naman ay nanatili sa balkonahe, kumakaway ng may mapang-asar kong ngiti habang pinapanood silang umalis. Habang binabaybay nila ang madilim at palikulikong daan patungo sa gilid ng bundok, ang tanging maririnig ay ang ugong ng makina at ang mabigat na hininga ni Marco. Ang bawat poste ng ilaw na nadadaanan nila ay tila isang mabilis na paalala ng mga taong nagdaan. Mga taong sinayang ni Leah sa pagmamahal sa isang demonyo. Bakit Marco? Bakit kailangan mong umabot sa ganito? Mahinang tanong ni Leah. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa madilim na kalsada sa harap. Tumawa si Marco, isang tawang walang kagalakan. Dahil nakakasawa ka, Leah. Ang kabaitan mo, ang pagiging martir mo, nakakasuka. Akala mo ba ay sapat na ang pag-aalaga mo sa akin? Kailangan ko ng babaeng may apoy. Babaeng katulad ni Angela na kayang ibigay sa akin ang mundong hindi mo kayang abutin. Dahil nakakulong ka sa lupang ito. Dahan-dahang kinuha ni Leah ang kanyang cellphone mula sa bulsa ng kanyang apron, ang maliit na gadget na naglalaman ng lahat ng ebidensya. Sa pamamagitan ng Bluetooth connection ng sasakyan na automatikong kumonekta, pinindot niya ang play. Biglang napuno ang loob ng sasakyan ng isang pamilyar na boses, ang boses ni Marco noong gabi ng anibersaryo. Isa lang siyang kasangkapan. Magiging mayaman tayong dalawa at wala nang Leah na hahadlang sa atin. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ang kanyang mga kamay sa manibela ay nanginig sa galit at gulat. Sinubukan niyang abutin ang cellphone ni Leah, ngunit mabilis itong inilayo ng babae. Akala mo ba ay bulag ako, Marco? Saksi ang bawat sulok ng sasakyang ito sa kataksilan niyo. Saksi ang dilim sa plano niyong patayin ako. Sigaw ni Leah. Ang bawat salita ay punong-puno ng pait at tapang. Dahil sa galit, lalong ibinaon ni Marco ang kanyang paa sa accelerator. Ang SUV ay mabilis na tumakbo sa madilim na kalsada, humaharurot patungo sa matatarik na kurba. Ibigay mo sa akin ang teleponong yan, Leah. Ibigay mo sa akin. Hindi, Marco. Tinitiyak ko sa iyo, bago tayo makarating sa dulo ng kalsadang ito, alam na ng buong mundo ang ginawa mo. Nakaset ang recording na ito na automatikong mag-upload sa cloud at mag-email sa lahat ng partners mo at kay Attorney Victor sa oras na mawala ang signal ko. Nagmura si Marco at mabilis na tinapakan ng preno upang ihinto ang sasakyan at agawin ang telepono. Ngunit sa kanyang pagkagulantang, ang pedal ng preno ay lumubog hanggang sa sahig ng walang anumang epekto. Ang sasakyan ay patuloy na bumibilis pababa ng gulod. Bakit ayaw gumana ng preno? Bulalas ni Marco. Ang kanyang mukha ay biglang namutla sa takot. Sinubukan niyang muli. Pilit na itinutulak ang pedal, ngunit walang nangyari. Tumingin si Leah sa kanya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Naalala niya ang pakikipag-usap niya sa isa sa mga matapat na mekaniko ng hacienda noong hapon bago siya umalis. Sabi mo ay gusto mong magkaroon ng aksidente sa kalsada, di ba? Pinagbigyan lang kita, Marco. Ang preno ng sasakyang ito ay kasing rupok na ng ating relasyon. Ang SUV ay mabilis na lumalapit sa isang matalim na kurba kung saan ang kabila ay isang malalim na bangin. Ang mga gulong ay lumilikha ng tunog ng pagkuskos sa semento habang pilit na kinokontrol ni Marco ang manibela. Ang takot sa mga mata ng asawa ay ang huling bagay na gustong makita ni Leah. Ang patunay na sa dulo, ang mga halimaw ay takot din sa sarili nilang kamatayan. Leah, itigil mo ito. Ayusin natin ito. Maawa ka. Pagmamakaawa ni Marco, ang kanyang yabang ay tuluyan ng naglaho. Ang awa ay para sa mga taong marunong magmahal, Marco. At ikaw ay hindi kabilang sa kanila.
Mahinahong sagot ni Leah habang ipinipikit ang kanyang mga mata, handa sa anumang mangyayari. Sa di kalayuan, isang matinding liwanag mula sa mga headlight ng ilang sasakyan ang biglang sumulpot, humaharang sa gitna ng kalsada. Ang tunog ng mga sirena ay nagsimulang gumitla sa katahimikan ng gabi. Sa gitna ng nakabibulag na liwanag ng mga headlight at ang mapait na amoy ng nasunog na goma mula sa mga gulong ng SUV, huminto ang sasakyan ilang pulgada lamang ang layo mula sa harang ng mga pulis. Ang katawan ni Marco ay nanginig sa loob ng sasakyan. Ang kanyang mga kamay ay nakabaon pa rin sa manibela, habang ang pawis ay umaagos mula sa kanyang noo patungo sa kanyang mga mata. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay binasag lamang ng mahinang ugong ng radyo na patuloy na naglalaro ng ebidensya ng kanyang kataksilan. Bumukas ang pinto ng sasakyan mula sa labas. Isang matipunong pulis ang humawak sa balikat ni Marco at puwersahan itong inilabas. Kasunod nito ay ang paglitaw ni Attorney Victor mula sa likuran ng mga sasakyan ng awtoridad. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot at determinasyon habang nakatingin sa kanyang dating kaibigan. Tapos na ang laro, Marco. Malumanay ngunit matigas na wika ni Victor. Hindi lang ang tangkang pagpatay kay Leah ang kakaharapin mo. Hawak na rin namin ang ebidensya ng iyong mga pekeng pirma at ang paglustay sa pondo ng hasyenda. Si Marco, na dati ay puno ng yabang at kapangyarihan, ay tila naging isang basang sisiw. Victor, pakinggan mo ako. Si Leah. Si Leah ang may kasalanan nito. Siya ang sumira sa preno. Gusto niya akong patayin. Pagsusumamo ni Marco, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot habang pilit na kinakalas ang pagkakahawak sa kanya ng mga pulis. Ngunit walang nakinig sa kanya. Ang mga posas na pumulupot sa kanyang mga kamay ay ang malamig na katotohanan na hindi na niya matatakasan. Samantala, sa loob ng mansyon, abala si Angela sa pag-iimpake ng kanyang mga gamit sa kwarto. Ang kanyang mga mata ay nagniningning habang tinitignan ang mga mamahaling alahas na nakalatag sa ibabaw ng kama. Sa kanyang isip, siya na ang bagong may-ari ng lahat ng ito. Kinuha niya ang isang makapal na sobre mula sa vault. Ang sobreng inakala niyang naglalaman ng milyon-milyong piso na kinuha ni Marco mula sa account ng hacienda. Finally, magiging akin na ang buhay na nararapat para sa akin. Bulong ni Angela sa kanyang sarili habang may mapanguyam ng ngiti. Ngunit ang kanyang kagalakan ay naputol nang bumukas ng marahas ang pinto ng kwarto. Pumasok ang ilang mga pulis, kasunod si Manang Sol na namumugto ang mga mata sa pag-iyak. Angela Valeriano, inaaresto ka namin sa kasong conspiracy to commit murder at grand larceny, deklara ng opisyal. Tumawa ng malakas si Angela, isang tawang puno ng pagkaarogante. Anong larceny? Anong murder? Wala kayong ebidensya. Kaibigan ako ni Leah. Nandito ako para tulungan siya. Huwag ka nang magsinungaling, Angela. Sabat ni Manang Sol. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Nakita ko ang lahat. Narinig ko ang lahat. At ang sobrang hawak mo, buksan mo para malaman mo kung gaano kakatalino. Nanginginig ang mga kamay ni Angela habang binubuksan ng sobre. Ang kanyang mukha ay biglang namutla nang makitang ang laman nito ay hindi pera, kundi mga ginupit na papel at isang sulat mula kay Leah. Ang yamang kinuha sa kasakiman ay nagiging basura sa dulo. Karma ang tawag dyan, Angela. Di isang matinis na tili ng galit at pagkatalo ang kumawala kay Angela habang kinakaladkad siya ng mga pulis palabas ng mansyon. Ang mga trabahador ng hacienda na dati ay kailangang yumuko sa kanyang mga utos ay nakatayo ngayon sa labas, tahimik na pinapanood ang kanyang pagbagsak. Ang bawat sulyap ng pagkamuhi mula sa kanila ay tila mga latigo sa kanyang dangal. Sa kalsada kung saan itinigil ang SUV, dahan-dahang lumabas si Leah. Ang kanyang mga mata ay nananatiling tuyo, ngunit ang lalim ng kanyang paghinga
ay nagpapahiwatig ng isang matinding pagpapalaya. Lumapit siya kay Marco na isinasakay na sa loob ng sasakyan ng pulis. Tumingin si Marco sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Leah, please. Patawarin mo ako. Mahal kita, Leah. Nagawa ko lang yun dahil sa pressure. Lumapit si Leah sa bintana ng sasakyan. Hinubad niya ang kanyang singsing sa kasal. Ang singsing na simbolo ng 10 taon ng kanyang pagtitiis. Nang walang anumang salita, dahan-dahan niyang binitawan ang singsing at pinanood itong mahulog sa maputik na tubig sa gilid ng kalsada. Ang pag-ibig na walang respeto ay hindi pag-ibig, Marco. Mahinahong sabi ni Leah. Ang gabi ang naging saksi sa iyong dumi at ang umaga ang magiging saksi sa aking pagsisimula. Habang pinapanood ni Leah ang paglayo ng mga sasakyan ng pulis, naramdaman niya ang isang bahagyang paggaan ng kanyang dibdib. Ngunit ang kapayapaang yon ay mabilis na napawi nang makita niyang tumatakbo si Manang Sol patungo sa kanya. Ang mukha ay puno ng matinding kaba. Senyorita Leah, si Nanay Rosa. Bigla po siyang bumagsak sa loob ng bahay. Hindi po siya humihinga ng maayos. Naramdaman ni Leah ang muling paghinto ng kanyang mundo. Ang tagumpay na nakamit niya laban sa kanyang mga kaaway ay tila biglang nawalan ng halaga sa harap ng banta sa buhay ng tanging taong nagmamahal sa kanya ng tunay. Nay, lumaban po kayo. Huwag niyo po akong iwan ngayong malaya na tayo. Ang boses ni Leah ay isang basag na bulong sa gitna ng malamig at payapang silid ng ospital. Ang tanging maririnig ay ang mahina at ritmikong tunog ng makinang sumusubaybay sa tibok ng puso ni Nanay Rosa. Hawak ni Leah ang kulubot at tila papel na kamay ng kanyang ina. Idinidikit ito sa kanyang pisngi habang ang kanyang mga luha ay tahimik na dumadaloy. Ang amoy ng gamot at antiseptiko sa paligid ay tila nagpapabigat sa bawat hininga niya. Isang malupit na paalala na ang kalayaan ay madalas na may kasamang napakataas na presyo. Lumipas ang mga oras na tila mga taon. Sa bawat pagpikit ni Leah, nakikita niya ang galit na mukha ni Marco at ang mapang-uyam na tawa ni Angela. Ngunit sa tuwing mararamdaman niya ang mahinang paggalaw ng mga daliri ng kanyang ina, ang mga aninong yon ay naglalaho. Sa dulo ng mahabang gabi, dahan-dahang iminulat ni Nanay Rosa ang kanyang mga mata. Ang kanyang tingin ay malabo, ngunit puno ng pagmamahal nang makita ang anak. Leah, anak. Mahinang tawag ng matanda. Nay, nandito po ako. Huwag na po kayong mag-alala. Wala na sila. Ligtas na po tayo. Hikbi ni Leah habang hinahalikan ang kamay ng ina. Ngumiti ng bahagya si Nanay Rosa, isang nangiting puno ng katatagan. Matatag ang ating mga ugat, Leah. Hindi tayo basta-basta mabubuwal ng anumang bagyo. Ang lupa, ang hasyenda. Naghihintay na ito sa atin. Pagkalipas ng ilang linggo, muling nagbukas ang mga pintuan ng mansyon sa hasyenda. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito ang madilim at nakalulunos na bahay na puno ng lihim. Pinabuksan ni Leah ang lahat ng bintana upang pumasok ang liwanag ng araw at ang sariwang hangin mula sa mga taniman. Ang mga trabahador na dati ay takot at laging nakayuko ay binati niya ng may ngiti at respeto. Isang bagong sistema ang kanyang ipinatupad, isang pamamahala na nakatuon sa pagkalinga at pagkakapantay-pantay, lalo na para sa mga kababaihan sa bukirin na madalas ay walang boses. Isang hapon, habang naglalakad si Leah sa gitna ng mga puno ng mangga, dinalaw niya ang isang maliit na bahagi ng lupa na inilaan niya para sa isang foundation. Ito ay tatawaging Pusong Malaya, isang kanlungan para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at kataksilan. Sa bawat halamang itinatanim niya, naramdaman ni Leah na unti-unti ring naghihilom ang mga sugat sa kanyang sariling puso. Bago matapos ang buwan, nagpasya si Leah na gawin ang isang bagay na alam niyang kailangan para sa kanyang tuluyang paglaya. Pinuntahan niya si Angela sa loob ng kulungan. Sa likod ng mga rehas,
Ang babaeng dati ay punong-puno ng gilas at kagandahan ay tila naging isang tuyot na dahon. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang balat ay maputla, at ang kanyang mga mata ay wala ng ningning. Tanging puot na lamang ang natitira. Nandito ka ba para pagtawanan ako, Lia? Para ipakita kung gaano ka nakayaman at kasaya habang ako ay nabubulok dito? Bulyaw ni Angela. Ang kanyang boses ay garalgal at puno ng pait. Tinitigan siya ni Lia ng matagal, hindi nang may galit, kundi nang may malalim na habag. Nandito ako para ibigay sa iyo ang isang bagay na hinding-hindi mo kayang ibigay sa sarili mo, Angela. Ang patawad. Nanlaki ang mga mata ni Angela. Patawad? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko? Pagkatapos naming tangkaing patayin ka? Pinapatawad kita. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayokong dalhin ang bigat ng galit mo sa bagong buhay ko. Ang puot mo ang nagpakulong sa'yo bago ka pa man dinala rito. Ang hasyenda ay luntian na muli. Angela, habang ang puso mo ay nananatiling disyerto, pinapalaya na kita sa isipan ko. Mahinahong paliwanag ni Lia bago tumalikod. Habang naglalakad palabas ng piitan, naramdaman ni Lia ang sikat ng araw sa kanyang mukha. Isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Si Attorney Victor, na nakatayo malapit sa kanyang sasakyan, ay may hawak na isang puting rosas. Handa ka na bang umuwi, Lia? Tanong ni Victor. Ang kanyang mga mata ay may dalang pangako ng pagkakaibigan at proteksyon na hinding-hindi na muling mababasag. Handa na ako, Victor. Sa wakas, handa na akong mabuhay. Sagot ni Lia habang tinatanggap ang bulaklak. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang itim na sobre ang iniabot ng isang gwardiya kay Lia. Galing daw po sa isang bumisita kay Marco kanina. Ma'am, pinapaabot po sa inyo. Nang buksan ni Lia ang sobre, bumungad sa kanya ang isang lumang litrato ng kanyang ama, kasama ang isang lalaking hindi niya kilala. At sa likod nito ay may nakasulat na mensahe sa wikang Tagalog. Ang mga lihim ng hasyenda ay hindi natatapos sa pagkakakulong ni Marco. Magkita tayo sa lalong madaling panahon, senyorita. Naramdaman ni Lia ang muling pagpintig ng kaba sa kanyang dibdib. Ang nakaraan ay tila may mahabang mga kamay na pilit siyang hinahila pabalik, kahit na akala niya ay tapos na ang lahat. Nanatiling nakatitig si Lia sa lumang larawan habang ang hangin ng hapon ay banayad na humahaplos sa kanyang mga balat. Ang lalaking kasama ng kanyang ama sa litrato ay may mga matang tila may malalim na kwentong nais isalaysay. Hindi nagtagal. Sa tulong ni Attorney Victor, natuntun nila ang pagkakakilanlan ng lalaki. Siya ay si Mang Carding, ang dating kanang kamay ng kanyang ama na biglang nawala maraming taon na ang nakalilipas. Matapos ang ilang araw na paghahanap, natagpuan nila si Mang Carding sa isang liblib na baryo sa dulo ng lalawigan. Ang matanda ay nakaupo sa isang lumang tumba-tumba. Ang kanyang mga mata ay tila naghihintay sa pagkakataong ito. Nang makita niya si Lia, isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib, na tila ba isang malaking pasanin ang nabigyan ng lunas. Alam ko na darating ang araw na ito, Senyorita Lia. Mahinang wika ni Mang Carding, ang kanyang boses ay nanginginig sa katandaan. Ang litratong yan, iyan ang huling alaala ng katotohanang pilit ibinaon sa limot ng ama ni Marco. Doon, sa ilalim ng isang matandang puno ng nara, isinalaysay ni Mang Carding ang katotohanang bumasag sa huling pader ng pagdududa sa puso ni Lia. Ang aksidenteng kinasangkutan ni Fernando, ang kapatid ni Angela, ay hindi dahil sa kapabayaan ng ama ni Lia. Sa katunayan, ang ama ni Marco ang nag-utos na gumamit ng mga sirang kagamitan sa hasyenda noon para makatipid at makapagnakaw ng pondo. Ang tatay ni Lia, sa sobrang kabaitan, ay tinanggap ang responsibilidad at binayaran ang lahat ng danyos upang hindi masira ang pangalan ng pamilya Montenegro. Sa pag-asang magbabago ang tatay ni Marco,
Pero hindi nagbago ang tatay ni Marco, senyorita. Sa halip, itinanim niya sa isipan ng kanyang anak na ang pamilya niyo ang pumatay sa kapatid ni Angela at ang dahilan ng kanilang paghihirap. Ginamit ni Marco ang kasinungalingang iyon para makuha ang loob ni Angela at gamitin siya sa kanyang mga plano, paliwanag ni Mang Carding habang pinapahira ng kanyang mga luha. Parang isang malaking puzzle na nabuo sa isipan ni Leah. Ang lahat ng puot ni Angela, ang lahat ng pagmamanipula ni Marco, lahat ng yon ay nag-ugat sa isang malaking kasinungalingang ipinamana ng nakaraang henerasyon. Ang katotohanan ito ay hindi lamang naglinis sa pangalan ng kanyang ama, kundi nagbigay din ng kasagutan kung bakit naging ganoon kalupit ang tadhana sa kanila. Pagbalik niya sa hasyenda, agad na tinungo ni Leah ang puntod ng kanyang ama. Sa gitna ng kanilang malawak na lupain, inilapag niya ang lumang larawan sa ibabaw ng marmol na lapida, kasabay ng isang puting rosas. "Pamalinis na ang pangalan mo. Alam ko na ang totoo." Bulong ni Leah, ang kanyang tinig ay puno ng kapayapaan. Hinding-hindi ko hahayaang ang galit na ito ay magpatuloy pa sa susunod na salinlahi. Dito na ito magtatapos. Sa huling pagkakataon, binisita ni Leah si Marco sa loob ng kulungan. Sa harap ng rehas, ibinigay niya ang kopya ng testimonya ni Mang Carding. Pinanood niya kung paano gumuho ang mundo sa mga mata ni Marco habang binabasa ang katotohanan tungkol sa sarili nitong ama. Ang lalaking inakala niyang bayani ay ang mismong taong pumatay sa kapatid ng babaeng kanyang minahal at ang taong nanalanta sa buhay ng kanyang asawa. "Lahat ng ginawa mo, Marco, lahat ng pagpatay sa dangal ko at pagtangka sa buhay ko ay base sa isang kasinungalingan," mahinahong sabi ni Leah. "Mabuhay ka sa katotohanang iyan sa loob ng selda na ito. Iyan ang magiging habambuhay mong parusa." Hindi na naghintay si Leah ng sagot. Lumabas siya ng piitan ng may tuwid na likod at nakataas na noo. Sa labas, naghihintay si Nanay Rosa na ngayon ay masigla na at nakaupo sa loob ng sasakyan. Kasama rin nila si Attorney Victor na nag-aalok ng isang masayang nangiti. Habang pauwi sila sa hasyenda, pinagmasdan ni Leah ang ganda ng paligid. Ang mga puno ng mangga ay hitik na sa bunga. Ang mga trabahador ay masayang nag-aawitan habang nagtatrabaho. At ang mansyon ay muling naging isang tahanan na puno ng init at pagmamahal. Wala na ang takot, wala na ang mga anino ng nakaraan. Tumigil ang sasakyan sa harap ng malaking gate ng hasyenda. Bumaba si Leah at tumayo sa gitna ng daan. Tinitignan ang sikat ng araw na dahan-dahang lumulubog na nagbibigay ng kulay ginto sa buong lupain. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, nakaramdam siya ng tunay na kaligayahan. Ang kaligayahang hindi nakadepende sa ibang tao, kundi sa sariling lakas at pagpapatawad. "Saksi ang dilim sa aking pagluha," bulong ni Leah sa hangin, habang ang isang nangiti ng tagumpay ay sumilay sa kanyang mga labi. Pero ang liwanag na ang saksi sa aking bagong simula. Ako si Leah, at sa wakas, ako ay malaya na. 1 taon ang mabilis na lumipas at ang hasyenda ay hindi na lamang isang lupain ng mga puno at pananim. Ito ay naging isang buhay na monumento ng pag-asa. Sa gitna ng malawak na hardin kung saan dati ay naghari ang takot at mga bulong ng pagtataksil, ngayon ay maririnig ang tawanan ng mga bata at ang masayang kwentuhan ng mga kababaihan. Ito ang Pusong Malaya, ang foundation na itinatag ni Leah para sa mga ligaw na kaluluwang naghahanap ng lakas upang muling bumangon. Nakaupo si Leah sa balkonahe ng mansyon, pinagmamasdan ang dahan-dahang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay ginto sa bawat dahon ng mangga. Wala na ang bigat sa kanyang dibdib, wala na ang kaba na tila isang aninong laging nakasunod sa kanya. Ang kanyang muka ay maaliwalas, ang kanyang mga mata ay may dalang ningning na nagmumula sa isang pusong natagpuan na ang tunay na kapayapaan. Lumabas si Nanay Rosa mula sa loob ng bahay,
Bit-bit ang 2 tasa ng mainit na tsokolate. Ang matanda ay masigla na. Ang kanyang mga hakbang ay may katiyakan at ang kanyang nangiti ay sapat na upang pawiin ang anumang pagod ni Leah. Anong iniisip mo, anak? Malambing na tanong ng ina habang inilalapag ang tasa sa maliit na lamesa. Huminga ng malalim si Leah at hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Iniisip ko lang po, Nay, kung paanong ang pinakamadilim na gabi ng aking buhay ay naging daan para makita ko ang pinakamaliwanag na bukas. Kung hindi ko naranasan ang sakit, hindi ko malalaman ang tunay na halaga ng kalayaan. Sa loob ng 1 taon, natutunan ni Leah na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbura sa nakaraan, kundi ang pagpili na hindi na maging bihag nito. Alam niya na si Marco at Angela ay nagdurusa sa likod ng rehas, hindi lamang dahil sa batas, kundi dahil sa bigat ng sarili nilang mga kasalanan. Ngunit para kay Leah, ang kanilang pangalan ay wala ng kapangyarihan sa kanyang buhay. Sila ay bahagi na lamang ng isang kabanatang natapos na, isang leksyon na nagpatibay sa kanyang pagkatao. Isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa tapat ng gate. Bumaba si Attorney Victor, suot ang kanyang simpleng polo at may dalang isang maliit na basket ng mga prutas. Sa bawat pagbisita niya, ang pagkakaibigan nila ni Leah ay unti-unting lumalalim, isang relasyong binuo sa respeto, katapatan, at tahimik na pag-unawa. Lumapit si Victor sa balkonahe at binati ang mag-ina. Mukhang napakaganda ng hapon natin dito, Leah. Ngumiti si Leah kay Victor, isang ngiting puno ng kilig at pasasalamat. Lagi namang maganda ang hapon kapag alam mong wala ka ng kailangang itago at wala ka ng kailangang katakutan. Hindi man hayagan ng kanilang nararamdaman, ang paraan ng pagtingin ni Victor kay Leah, puno ng paghanga at pangangalaga, ay sapat na upang malaman ng lahat na ang puso ni Leah ay muling natututong tumibok ng may saya. Ang pag-ibig para sa kanya ngayon ay hindi na isang sakripisyong nakakasakal, kundi isang suportang nagbibigay ng pakpak. Bago tuluyang lumubog ang araw, tumayo si Leah at tumingin sa malawak na hasyenda. Ang kanyang amang yumaon ay tiyak na nakangiti mula sa langit. Nakikitang ang kanyang minahal na lupa ay nasa mabubuting kamay. Nahanap na ba ni Leah ang kapayapaan? Oo, dahil nahanap niya ito sa loob ng kanyang sarili. Napatawad na ba niya ang mga nagkasala sa kanya? Oo, dahil ayaw niyang dalhin ang kanilang dumi sa kanyang malinis na kinabukasan. Ang bayhawk na iniwan ng kanyang kwento ay simple. Ang tunay na katarungan ay hindi lamang ang pagpaparusa sa mga masama, kundi ang muling pagbuo sa sarili mula sa pagkawasak. Saksi ang dilim sa aking pagluha, bulong ni Leah habang nakatingin sa unang bituin na sumulpot sa langit. Pero ang liwanag ang habambuhay na saksi sa aking tagumpay at pag-asa. Ang hangin ng gabi ay umihip ng banayad, tila isang haplos ng pagbati. Sa hasyenda ng mga Montenegro, ang gabi ay hindi na isang banta, kundi isang tahimik na panimula para sa isang mas magandang bukas.